You are beautiful beyond description, too marvelous for words, and wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Sunod natin mga kapatid ang isang himno na pinamagatang Fairest Lord Jesus. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, oh God, and man the Son. Thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, roaming the roaming garden of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the whole heart to sing. Fair is the sunshine, fair still the moonlight, and all the twinkling starry hosts.
natin mga kapatid ang himno na pinamagatan, Pray All the Time. Oh, word has lost the right of prayer, and saints have failed to pray. What loss sustained beyond repair, of light of heart are they, praying down, pray at the time, pray in the evening, pray anytime, pray when you're open, pray when in sorrow, pray when you're tempted, pray all the time. The Father's speaking in His word, it goes no other way, and to converse with Him, our Lord, we must take time to pray. Pray in the morning, pray on the time, pray in the evening, pray anytime, pray when you're open, pray when in sorrow, pray when you're tempted, pray all the time. There is no trial, grief or pain, no moment of the day, but that we may in Jesus' name incline our souls and pray. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray anytime, pray when you're open, pray when in sorrow, pray when you're tempted, pray all the time. Okay, ating ilingin si kapatid Ezekiel para sa opening prayers. Manalangin tayo mga kapatid. Amang banal na sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, sa sandaling ito na kami ay nakakatipon upang sambahin ang iyong dakilang pangalan. At sa oras pang ito, Ama, kami ay humihingi ng inyong pagpapala na sana'y pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon na nakikisa sa aming pagtitipon na ito. At sana'y bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng
dagdag na kaalaman tungkol sa iyong mga salita. At naway basbasan nyo rin, Ama, ang aming mga kapatid na nagsisitungo pa sa aming bahay-sambahan. Sana, Ama, ay makarating sila sa bahay-sambahan na ligtas at matiwasay. At sa aming papapatuloy, Ama, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala nang sa ganon kami ay nanatiling banal sa iyong harapan. Sa pangalan ng iyong bugtong anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating Bible study, awitin po natin ang Laves Domi More Than This. In the book we're told how did the saints of old Jesus said, "Go feed my sheep, as he commanded them, well he commanded them. Jesus is children, feed my sheep. Lavish to me, my child, more than this. Lavish to me, my child, more than this. These are the words Peter of old by our Lord they must know. And today Jesus says, these are my sheep. Lavish to me, my child, more than this. Lavish to me, my child, more than this. As of old, so today, hear the Lord, He will say, lavish to me, more than this. Feed my sheep. Jesus commanded us soon to obey His call. Go to the lost and bring them in. Bring the wanderers home, wherever they may roam. Help me turn our lives to win. Lavish on me, my child, more than this. Lavish on me, my child, more than this. These are the words Peter of old by our Lord they must know. And today Jesus says, these are my sheep. Lavish on me, my child, more than this. Lavish on me, my child, more than this. As of old, so today, hear the Lord, He will say, lavish on me, more than this. Feed my sheep.
Isang magandang umaga sa ating lahat na narito ngayon sa ating bahay-sambahan at gayon din sa libo-libong nakikinig at nanonood sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating Bible study ngayon at sa ating online service. Nagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos na ating nasimulan ng mga nagdaang mga linggo. At paalaala ulit sa ating mga kapatid na ngayon din ay ginaganap ang kanilang mga church services, kung meron man. Dito sa amin sa Mindanao, kasi hindi naman masyadong malala ang kalagayan dito ng about sa infection ng COVID-19. So, pinapayagan kami dito sa Pagadian, dito sa Mindanao na magdaos ng aming mga church services. Ang condition lang na binigay ng aming local government ay panatilihin ang aming tinatawag na social distancing, no? At hindi nyo makikita sa screen pero nilagyan namin ng tali sa gitna para hindi pwedeng maupuan, no? Ang gitna. So dalawa lang makakaupo sa isang mahabang yung pew, tinatawag natin, no? Sa church. At ilan lang kami nandito. Kasi nga ang tagubili ng ating gobyerno na yung mga essentials lang talaga. Kung isipin natin, essential rin naman ang ginagawa nating pagsamba, di ba nga? Pero sa tulong nga ng teknolohiya ay nagagampanan naman natin ang ating obligasyon sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid. Okay, so ganun pa rin. Magdala ng mask, magsuot ng mask sa mga public places, at saka be aware of your actions. Yung kamay natin, be aware always kung ano yung hinahawakan. Kung pwede lang, wag na lang maghawak ng kahit ano. Wag na lang humawak ng kahit ano sa public places, no? Gamitin yung mga elbows or yung tuhod or yung paa. Minimal lang talaga na contact sa kamay. Okay? So yun, paalala lang kasi umakyat pa rin yung bilang. Saka nauso rin ngayon yung online job. Kung mapapansin ninyo, kaway-kaway sa mga nag-online job, no? Ito na yung nauso ngayon na nagre-reach out tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng internet via YouTube, Facebook at iba pang platform. Mas maigi pong ganito na lang ang gawin ng may mga businesses kasi nga iwas infection tayo. Mahirap na, no? Kasi yun ngang ibang bansa, isipin yung pinaka most powerful country in the world. Sila na ngayon ang number 1, no? Sa buong mundo. Sa yung infection. So, hindi natin pwedeng sabihin hindi tayong tatabla nito kasi tingnan nyo yung superpower ng mundo natin. The most powerful country in the world. Tinabla, no? Okay, so pagpatuloy natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, sa how to live a holy life as a Christian. At saktong-sakto po sa ating tema ngayon kasi yung nagaganap sa ating mundo, ang mga tao po ngayon ay dumadanas ng kahirapan. Totoo po yan. Yung mga nag-abroad, OFW, nagtatrabaho sa labas ng bansa, pinapauwi na po. Kasi yun nga, masyado nang mataas ang tumataas, lumalala na yung kaso ng COVID infection. So, pinapauwi sila. Asahan pa daw na baka dumami pa nga kasi usually yung mga umuwi talagang marami sa kanila nagpa-positive, no? So, dumadanas tayo ngayon ng matinding crisis, no? At saka in the coming days, tingin ko siguro, just my own opinion, no? Do not quote me on this. In my opinion, talagang aabutin to ng 1 taon. Pero, okay lang naman, importante. Yun nga natandaan nyo yung story ni Joseph noon. Ilang taon noon na na kahit anong gawin mong trabaho, walang kahit anong gawin mong tanim ng palay o nung tinatawag na doon na trigo, yung wheat, hindi talaga tutubo. Kasi may 7 years na famine. Isipin nyo, 7 years. Atin, siguro mga 1 taon lang to. May pagpanalangin lang natin, idalangin natin sa may kapal na
maitawid tayo sa taong ito. Yun lang, ang importante ngayon kasi is survival. Huwag mo natin isipin yung yung magpayaman o yung masyadong marangyang pamumuhay. Isipin lang natin sa mga oras na ito yung survival natin. Maitawid lang natin ang 2020 na ito. Hopefully makakagawa na ng vaccine. Doble kayod po ang mga scientists, ang mga doktor ngayon sa paggawa ng vaccine. By early 2021, baka meron na. Okay? So, ipagpanalangin na rin natin sa Diyos na magtagumpay sila. Okay? So, yan, no? Focus our minds in action. Tingnan natin ang ating slide ngayon, mga kapatid. Dito tayo huminto last Sunday. Yung focus our minds in action. Maraming mga nagaganap sa ating palibot ngayon na nalilihis ang ating focus sa ating Panginoong Diyos. Kaya, focus pa rin. Focus, mga kapatid. Yan. Trust God, being obedient and holy. Bullet point number 1, ang sabi dito, we set our hope upon God's grace by having faith enough to obey Him. So, kung tayo ay nananalig sa ating Diyos, tayo rin ay susunod sa Kanyang mga utos. Isa sa mga pinag-utos ng ating Panginoon ay yung pagtitipon o yung assembly na ginaganap natin every first day of the week. Sa tulong ng teknolohiya, awa ng Diyos, nagagampanan din natin yun, no? Hindi nga lang face-to-face, pero sa ganitong paraan ay natutupad natin ang kautusan ng ating Diyos. At ang sabi pa dito, yan, click ko lang po. We obey God only by obeying His Son. Okay, mabasa natin yan sa Hebrews chapter 1, na noong unang panahon, ang ating Diyos ay nakikipag-usap. Ang ating Diyos ay nakikipag-usap directly sa tao hanggang dumating ang patriarchal age sa pamamagitan ng mga patriarka, gaya nila Abraham at Jacob. Until later on, nakikipag-usap na siya sa pamamagitan ng mga propeta ng Old Testament. And then sa kapanahunan natin ngayon, nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. At ngayon, na bumalik na siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang salita or itong banal na Biblia. Okay, so next slide po tayo, mga kapatid. Obedient children. Nagmumula po ang salitang obedient children sa Greek word na teknahupakoes. Yan, nakakabasa tayo ng Greek, mga kapatid, kasi pinag-aralan natin to ng ilang taon sa Cebu. No? Kaway-kaway sa mga taga Cebu dyan. Dyan ako galing 3 years. Nag-aral ako ng Cebu Bible College. Dyan ko natutunan yung Greek. Okay, so teknahupakoes. Koes. Literally, children of obedience mold their character after the pattern of Him who had called them. Sabi nga, like father, like son. Kung ano daw ang punong kahoy ay siya ring bunga. Tayo ay naturingang mga anak ng Diyos. Ano dapat ang ugali na meron tayo? Ano dapat ang pag-uugali ng isang Kristiyano na naturingan nga tayong mga anak ng Diyos? At hindi lang itinuring, kundi talagang mga, kung pagbabasehan natin ang Galatians chapter 3, tayo talaga ay mga adopted sons plural. Adopted sons of God. Saan natin mababasa? Galatians chapter 3, no? Tayong lahat na nabautismuhan sa baptized into Christ, have put on Christ, and Christ sent the spirit of adoption into our hearts, crying, Abba, Father. Sa madaling salita, hindi lang tayo sons of God by name, hindi lang sa papel, kundi kung hindi, nahaluan ng Cebuano. Kung dili, no? Okay lang kasi presidente natin Bisaya. Baka palitan na ng national language na Bisaya.
Actually, yung Tagalog, sidetrack tayo konti. Yung Filipino is actually a hybrid language. Hindi yan pure. Ang pure na language talaga is Tagalog. Filipino is 90% Tagalog, tapos hinaluan ng ibang kuan. May Ilocano rin yan, yung Filipino. Halimbawa, masalimuot. Pero iba yung pagkakaintindi sa Tagalog ng masalimuot kasi yung magulo. Parang gano'n ba? Medyo masalimuot, maraming pasikot-sikot or ano ba. Pero sa Ilocano, iba naman yung masalimuot kasi yung masalimuot sa amin yung mainit, malinsangan, no? Okay, so yeah, no? We set hope upon God's grace by having faith enough to obey Him. Okay, obedient children, ito na yung sinabi natin kanina. Negatively, not conforming ourselves to, also used in Romans chapter 12, verse 2, the evil desires of their past sinful lives when they are ignorant of God. Nung tayo pa ay hindi kabilang sa katawan ng ating Panginoon, ika nga, we are still ignorant. Pero ignorance of the law excuses no one. Noon, pinalampas siguro ng ating Panginoon yung ignorance, pero sabi niya, according to the book of Acts, today, no, God is asking or requiring everyone to repent. And then, next slide tayo. Do not revert back to your sinful habits, mannerisms, dress, and speech, which you did before you became Christians through the knowledge of the truth. So malinaw po sa ating slides, mga kapatid, na there is no turning back. May awit niya, di ba? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yan. So wala na tong atrasan. Kapag naging Kristiyano ka na napagpasyahan mo na maging Kristiyano, maging follower ni Christ, there is no turning back talaga. Okay? Kaya nga, yung advice, yung suggestion namin sa mga gustong umanib sa katawan ng Diyos, na siyang iglesia, na siya ring kaharian ng Diyos, pag-isipan niyo munang mabuti, siguro. Pag-isipan niyo mabuti kasi wala na tong bawian. There is no turning back. Okay? Once na pumasok ka sa katawan ng Diyos, ay napagpasyahan mo na rin na tatalikuran mo na ang iyong dating buhay, dating pamumuhay noon, ay unti-unti mo nang lilisanin yon. Tatalikuran mo na yung dating buhay mo. Okay? Siguro yung iba sa atin, not totally, unti-unti tayong binabago ng salita ng Diyos. Pero ang tinitingnan kasi ng Diyos yung ating puso. May ginagawa ba tayo deep inside our hearts? Kasi iba-iba naman yung iba-iba yung, kung sa English pa, rate, no? Ang tawag dito yung hindi ko masabi sa Tagalog, yung rate ba ng growth ng isang tao ay hindi naman yan pare-pareha. Gaya nga ng yung height natin, yung iba medyo mabagal yung pagtubo. Pagtaas, no? Hindi pagtubo. Ba naman 'yon? Parang pandesal baga tumutubo, no? Yung height ng tao, unti-unti yan, yung iba mabilis, yung iba mabagal, no? Ganyan din sa spiritual side natin. May iba sa atin na mabagal, may iba yung mabilis, no? Ang importante dito, may ginagawa tayo. Kaysa nang pinapabayaan lang natin na bumalik tayo sa dati nating pamumuhay. Okay, we are called by God who is holy to be like Him. Sabi nga kanina, like Father, like Son. Kasi nga, you are adopted Son of God. Hindi lang iisa. Baka sabihin nyo, isa lang yung adopted Son of God. Ay, iba, appointed lang pala yun. Tayo po ay adopted sons of God. Who is the only Son of God? Who is the only Son of God? The only begotten Son of God is Jesus. And all of us here, Christians who are listening now, we are adopted sons of God. Pero sabi pa sa dito sa Galatians chapter 3,
we have all the rights and privileges as sons. Yun ang kinaganda nito mga kapatid. Adopted sons tayo, but we have all the rights and privileges as adopted sons of God. Okay, to be holy means that we are set apart from sin and dedicated to God. Gaya nung nabanggit na natin noon, set apart. Yun bang tawag dito? Itinabi. May isang malaking gabundok, sabihin natin, isang gabundok na mani, yung peanut ba? Gabundok na mani. No? Isa lang yon, isang gabundok na ganon. Tapos, ang ginawa ng Panginoon, hinawi niya, ito akin to. Shh. Akin to. Yan, sa mundo yan, ito akin to. Ang tawag dito sa hinawi niyang mani, galing sa mani, galing sa gabundok na yon, this is a holy peanut. No? Yung paghahambing ba, comparison, holy ito kasi akin to eh. Dapat ganun din ang tayo ng mga Christians, ganun din yung mentality natin. Iba tayo kasi nga we are set apart, no? Itinabi, no? Or ang pagkakaintindi ko kasi sa itinabi yung parang save, parang ganun na rin yon. You save it, no? Okay, set apart from sin and dedicated to God. Yan, we are dedicated to God. Then we are commanded to be holy, to be obedient. Ano nga pa sa Tagalog ang holy? Ano yon? Banal. Sa Bisaya pa, balaan. Pero iba naman yung kahulugan ng balaan sa ibang bahagi ng Visayas, no? Parang bulaan yata yung ano. Pero anyway, holy, no? Hindi mo kailangang mag-perform ng 3 milagro kasi yung requirement nga nila, dapat may magawa kang 3 milagro, no? Baka ibang milagro yung ginagawa niyo. So 3 miracles na yung mga halimbawa lang yung ginawa ng mga apostoles noon, yung pilay no nakalakad ulit, yung bulag nakita ulit. Yung mga ganon na miracles, instant, hindi yung unti-unti, hindi miracle kung ganon. Miracle should be instant. Parang kape, 'di ba? Instant coffee. Now, yun, no? At saka hindi mo kailangang 3 kasing requirement nun eh. May nagawa kang 3 milagro, hindi ka nagkasala ni minsan, wala kang nagawang kasalanan kahit isa sa buhay mo. Pangatlo, patay ka na, no? Kasi hindi ka pwedeng gawing holy kung buhay ka pa. Kasi baka may magawa kang kasalanan eh. Biglang holy ka ngayon, tapos ngayon disqualified ka na ulit kasi may nagawa kang kasalanan. So dapat patayin ka muna nila bago ka maging holy. Pero balik tayo sa 1 Corinthians. Ano ba ang tawag ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Corinthians? 1 Corinthians. To the saints in Corinth. Kung sa Tagalog pa, sa mga banal or ginawang banal sa Corinth. Malinaw, di ba? Saint ang tawag sa kanila. Kung titingnan mo yung pinaggagawa nila doon, talagang masasabi mong, ganito ba yung holy? Pero ang tawag sa kanila ni Apostol Pablo is saints, no? Kasi nga ang kahulugan ng saint sa Bible iba sa naiintindihan natin sa mundo. Yung saint kasi or yung holy na tinuturo ngayon ng mga denomination, yun bang hindi makabasag pinggan na klase ng tao? Tao pa rin po sila. Kahit nga tinatawag ka na holy or saint, tao pa rin. Hindi ibig sabihin na santo. Iba na yun. Okay. Next slide. Tingnan natin. Yan. Medyo matatapos natin to kasi medyo mahaba-haba yung oras natin. Okay. Our daily life, our entire conduct is to be set apart in service to the Lord. In the service of the Lord. Ayan. Kala nyo kung ano yung idudugtong ko, no? In the service of the Lord.
Set apart in service to the Lord. Ito naman talaga yun bang, ano bang katuturan na tayo ay umanib sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? To serve. Yeah. To serve the Lord. Okay. And then what else? May isang tanong dito. Can it be said of our lives that we are holy in all our thoughts, words, and deeds? Ito yung malaking tanong. Yung ating actions. Yung ating pananalita, mga kapatid. Sabihin natin, kahit yung mga pinopost natin sa Facebook, yan. Masasabi ba ng mga tao na itong tao to na nag-post, holy to? Banal tong taong to. Holy. Hindi yung banal na aso, iba naman yun. Kanta yun ng ano, yung ano yun, the teeth ba yun? Hindi ko matandaan. Yung mga words na lumalabas sa bibig mo, o yung mga words na pinopost mo sa Facebook, halimbawa, yung mga actions mo, masasabi ba ng mga tao na holy yung gumawa nito? Yan. A very big question mark na kayo lang makakasagot niyan. Okay? Paano ba kumilos? Paano ba magsalita? Paano ba mag-post? Sabihin na natin, isali na natin Facebook. Paano ba mag-post ang tao na masasabi nating holy? Okay? Masasabi nating holy kung lahat ng ginagawa niya ay sa ikakapuri ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Ama. It will bring glory and honor to God. Okay? Yan. And then, next. Balik natin konti, mga kapatid. The holy nature and just character of God demands His judgment be impartial. Our right to call God Father is dependent on our obeying Him in reverent fear. Yan. So may takot tayo sa Diyos. Kaya nga, yung kilos natin, yung pananalita natin, yung pinopost natin sa mga social media, pinag-iisipan talaga natin mabuti yan bago mo i-press yung post o yung enter or bago mo. Kasi nga, yung sabi nga you cannot unsend a message. You cannot, pero sa Facebook, pwede mong i-post yan, pero pwede mong i-unpost, i-delete mo yung post, pero na-screen grab na. Pero yung mga salitang lumalabas sa bibig mo, hindi mo na pwede yang bawiin. O hindi mo na pwedeng i-unsay. What you have said, you cannot unsay it. What you have seen, you cannot unsee it. As a Christian, pinag-iisip, ayun bang conscious tayo sa lumalabas sa bibig natin, sa pinopost natin, sa mga messages na tinitext natin, whatsoever, messenger. Yung kilos natin, binabantayan talaga natin yan. Kasi nga, naturingan tayong mga anak ng Diyos, holy, as our God is holy. So dapat lang na kung paano tayo kumilos, paano tayo magsalita, ganun din, no? Ganun din ang may expect nila bilang mga anak ng Diyos. Okay. Reverent fear is evidenced by a tender conscience, a watchfulness against temptation, and avoiding things that would displease God. Reverent fear. Ang word na reverent ay hindi po siya applicable sa tao, gaya ng, di ba may ibang mga denomination ginagamit ito sa tao? Hindi. Ang reverend ay ginagamit lang po sa ating Panginoong Diyos. Siya lang po ang reverend, hindi tao. Okay? Reverent fear is evidenced by a tender conscience, a watchfulness against temptation. Okay? So, may tatlong uri ng temptation. Ano yun? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Okay? Ano ba itong lust of the flesh? Itong laman. Meron siyang desires ang ating laman. Okay? Lust of the eyes. Yun.
Yung ating mata ay madaling matukso, no? And then the pride of life. Yung gusto natin na tayo ay pinipraise ng mga tao. No? Parang nature ata ng tao yun, na gusto niyang appreciation, gusto niya ng praises. Okay? Pero nung sabi ni Apostol Pablo, we would rather have the praises of God than the praises of men. And then we are to live according to God's absolute standard in contrast to the world's shifting situational ethics. Kung ano ang standard ng ating Panginoon, yun ang ating sinusunod. No? Hindi natin sinusunod ang standard. Kasi nga ang mundo kung minsan double standard, di ba? O kung minsan, iba talaga ang standard nila. Para sa kanila, moral to. Para sa Diyos, immoral. So, sabihin na lang natin yung nasa, di ba, dalawa lang ang kasarian ng tao. Yung nasa pangatlo, hindi ko na babanggitin kung sino-sino to. Nasa pangatlong kasarian. Tanggap sila ng society, di ba? Ibig sabihin ba, kasi tanggap sila ng society, tatanggapin din ng Diyos yan? Dalawa lang ginawa niyang kasarian, di ba? Lalaki at babae. Tapos may pangatlo pa. At yung pangatlong yon, may iba-iba pang uri yun, ha? Mind you. Noon, 2, 3, naging 4. Ang dami na, hindi mo na mabilang. No? So, yun, no? Wag nating ibase ang ating pamumuhay, yung pamananalita natin, yung kilos natin, wag natin ibase sa standard ng mundo. Kasi nga, sabi dito, nag-iiba. Di ba noon kapag sinabing, di ba noon, nung maliliit pa tayo, yung mga kababata ko ngayon na nakikinig, di ba pag sinabihan kang bakla or bading, nanununtok ka, nagagalit ka, ngayon iba na eh, parang compliment na siya. In na in kasi yon, kasi nandun yung mga artista na pinapasikat yung mga ganong, ay nako, iwan ko lang. So iba talaga ang standard noon at ngayon, hindi natin pwedeng gamitin ang standard ng ethical standard ng ating mundo. Okay, so another motive to reverential, vigilant fear of displeasing God, recognizing and appreciating the costly price of our redemption from sin. Iniingatan po natin ang ating kaligtasan kasi nga, kumbaga mahal, expensive. May kamahalan yung ibinayad para matubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ay walang iba kung hindi ang kanyang dugo. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Ito yung binayad upang matubos tayo galing sa kamay ng dyablo. Yan. And then, gold and silver being liable to corruption themselves can free no one from the bondage of sin and death. Ang mahalaga po kasi sa atin, yung ating kaligtasan. Okay? Itong lahat na nakikita mo ngayon sa mundo, ginto, pilak, kayamanan, bahay, sasakyan, fame, even fame, yung kasikatan mong yan, lilipas lang yan. Dadaan yan, lilipas yan. Pagkatapos yan, wala na, no? Hanggang sa mundo lang ang kanyang value. Pagkatapos yan, iwanan mo rin yan. Sino ba ang inilibing sa hukay na sinama doon yung sasakyan? Ay, meron nga pala. Pero ewan ko lang kung masasakyan ba niya yun kung saan siya papunta, no? Meron ba noon ng tao na naglilibing sa hukay yung sasakyan, yung titulo ng lupa nilibing din doon? Ano ba? Kung pwede pang ilibing yung bahay, ilibing mo rin yung bahay para madala mo sa afterlife. O ano ba ka, yung pera. Hindi mo madadala yan sa afterlife hanggang sa mundo. And then, ilang taon lang ba ang tatagal ng tao sa mundo? Napakaikli ba, kapatid? No? We have a very, very short life. Lalo pang pinaikli ng coronavirus.
yung nangyayari ngayon sa ibang bansa, sa iba yung dagat, talagang ano, ang dami na talaga ng namamatay doon, mga kapatid. Hindi na kaya ng medical ng healthcare services na talagang overloaded na talaga. No, at saka hindi po immune ang mga kabataan. In fact, may na-news po sa mga nanonood sa internet ng mga news, may isang family doon, hindi ko nababanggitin yung state, no, na yung tagubilin sa kanya, yung anak na lumabas ng bahay na mag-social distancing, mag-mask, hindi sinunod. Hanggang isang araw, silang lahat doon sa family nagkasakit. Yung tatay nung family noon, talagang malubha yung karamdaman niya. Isipin niyo yun. Isang tao lang ang dahilan, nagkasakit ang buong pamilya, no? So yun, dobleng ingat pa rin sa ating mga kapatid. Huwag maging masyadong kampante kasi nga hindi pa po tapos ang pandemic, nandyan pa rin yan. Hindi ibig sabihin na, marami namang taong gumaling, di ba? Totoo, maraming gumaling. Pero hindi ibig sabihin na pag tinamaan ka, gagaling ka rin. Yung tinatawag natin na survivor bias, alam nyo yun? Gumaling din siya, gagaling din ako. Hindi. Yumaman siya, parang networking baga, di ba? Power, no? Yumaman siya, ibig sabihin, yayaman din ako. Hindi. Survivor bias ang tawag dyan. So, hindi natin pwedeng sabihin na, yun, gumaling siya sa COVID, gagaling din ako. Or hindi ako mag-iingat kasi nga, tingnan nyo yun sila, di ba, gumaling. Kung magkaka-COVID ako, gagaling din ako. Hindi natin pwedeng, yun bang, hindi mo talaga ma-predict. Hindi mo mahuhulaan kung anong gagawin niya sa katawan mo. Kasi iba-ibang symptoms eh. Iba-ibang tao na tinatamaan, iba-iba ang symptoms. Yung iba nabubuhay, yung iba namamatay. So, very unpredictable po siya. So, ayun, pinaikli pa ng coronavirus ang buhay ng tao. And then, we are redeemed by the precious blood of Christ. Christ was sinless, uniquely qualified as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yes, ito yung ginawa ng ating Panginoon, kaya tayo ay naligtas at patuloy na nililigtas ng kanyang dugo. One who esteems and appreciates the sacrifice of Jesus will live an obedient, reverential, holy life. Okay? May kwento, may parable ang ating Panginoon tungkol sa yung ang tawag dito, yung dalawang tao na may pinagkakautangan. Yung isa, yung utang niya, ilang daan lang siguro. Yung isa naman, milyon-milyon talaga yung utang niya. Dalawang alipin ng hari. Yung isa, maliit lang utang. Yung isa, malaki yung utang. Now, silang dalawa, no, pinatawad. No, iba naman yung isa, kasi dalawang uri ng parable to. Yung isa pinatawad, yung silang dalawa pinatawad. Ang tanong ng ating Panginoon, sino sa kanilang dalawa ang may pinakamalaki ang utang na loob sa hari? Yung maliit lang ang utang o yung malaki ang utang? Yung malaki ang utang, di ba? Kasi hindi mo ma-appreciate yan kapag maliit lang utang mo, di ba? Actually, iba po to sa story, kasi may story din na yung may dalawang alipin na may utang, yung isa hindi niya pinatawa, tapos ang tawag dito, ipinabilanggo pa niya. Iba naman to ng story na to. Ang purpose ng story ito, mga kapatid, yun bang sino ba sa kanilang dalawa ang mas malaki ang utang na loob sa hari nang sila'y pinatawad? Yun talagang malaki ang pagkakautang. Now, tayong lahat, regardless kung kung mabigat yung nagawa nating kasalanan or hindi naman masyadong mabigat, no? Kasalanan pa rin yun. The price of sin, according to Romans 6:23, is death, no? The price of sin is death. Ilang kasalanan lang ba ang ginawa ni Adan at ni Eva para sila ay palayasin sa hardin? Ilang kasalanan lang? Isa, di ba?
Ay, hindi. Nadagdagan. Nadagdagan ba? Ah, hindi. Isa lang pala. Kasi yung sumunod na yon parang excuse, alibay na lang yon. Pero hindi yon kasalanan. Kasi yung babae naman, kasi yung ahas. yung parang alibay ba? Okay, so isa lang. Just one mistake. Isa lang yung nagawa ng pagkakamali. So, tayong lahat ay may pinagkakautangan sa ating Diyos at malaki ang utang na loob natin sa ating Diyos. Kaya ano ba ang ating ugali? Ano ang ating pananalita, ang kilos natin bilang mga tao na pinatawad sa malaking pagkakautang? Yun dapat ang ating pamumuhay. And then 1 Peter 1:13-21, He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Yan. May the Lord bless the reading. Now, the question is, have you been born again to a living hope? Ito yung pinaka-importante, mga kapatid. Kahit ano pa man ang estado mo sa buhay ngayon, syempre, sa oras na ito, marami sa atin ang dumadanas ng hirap. Pero regardless, no, ng ano ang estado ng buhay mo ngayon, ang tanong, are you born again to a living hope? Okay? Kasi yung pamumuhay natin sa mundo, yung karangyaan or kahirapan, yung mga ganon, temporary lang po yan. Hindi yan permanent. Maikli lang buhay ng tao. Temporary lang yan. Ang mas mahalaga po yung eternity. Na pagkatapos ng buhay na to, you are going to spend eternity where? Saan? Saan mo i-spend yung eternity? Okay? Meron pong kabilang buhay. There is an afterlife. Ang tanong ngayon, saan ka papunta? Saan ka tutungo? Okay? Tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo masyadong nababalisa or nag-aalala sa ating buhay sa mundo. Kasi alam naman natin, whatever happens, no? Whatever happens, I'm okay. Diba? Kaya ang sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, and all things work together for good to them who love God, who are called according to His purpose. All things. Ang sabi doon sa Romans chapter 8:28, all things. Lahat ng bagay ay work together. Nagtutulong-tulong yan for good. All things work together for good to them who are called according to His purpose. So lahat na. Lahat. Isama na mo lahat yan. Kalamidad, trahedya, kahirapan, yung na-experience natin ngayon. In the end, meron tong may dudulot na kabutihan sa atin. Alam niyo kung ano yung natutunan ko nung, kasi nga bilang isang guro, dadaan ka talaga sa yung tinatawag natin na scouting. Magiging outfit advisor ka kapag mayroong scouting na ganon. Alam mo, natutunan ko doon, hindi mo talaga ma-appreciate yung mga bagay-bagay sa paligid mo kung habang nandyan pa yan. No? Yung, halimbawa na lang yung tubig. Di ba? Pagising mo sa umaga, tapos pumunta ka ng kusina, bukas mong tubig, yun, tubig. Pero iba pala sa scouting, mag-iigib ka. No? Kasi, at saka talagang magtitipid ka ng tubig. Hindi mo pwedeng aksayahin yan. Kasi malayo pagkukunan mo, tapos talagang dadaan ka talaga ng hirap. Yung pagkain, no? Hindi ka pwedeng mamili ng pagkain doon. Kung ano talaga yung kinakain ng mga bata, yung mga scouts, kakainin mo rin yan. Saka hindi ka pwedeng maging matakaw. Kasi nga limited yung pagkain nyo, di ba? So doon ko na-appreciate na, ay ganito pala, hindi mo ma-appreciate ang mga bagay-bagay sa palibot, sa paligid mo, kung masyado siyang marami. Yung abundant masyado. Abundant masyado ang tubig. Hindi mo ma-appreciate. Ma-take for granted mo yan. Abundant masyado ang pagkain. Ay, hindi mo ma-appreciate. Take for granted. Tapos tumaba ka pa, no? And then,
Ano pa? Yung hinihigaan mo, masyadong malambot. Di ba? Ay, ang ganda ng buhay, no? Nakahiga ka sa foam. Pag sa scouting na, yung hinihigaan ko doon, ano lang, yung tabla, na parang 1 foot lang yung width, na kapag konting ano ko lang, talagang malalaglag na ako. Konting galaw ko lang na ganun or nanaginip, talagang malalaglag ako. No? So, ganun pala, no? May purpose din pala ang Panginoon kung bakit tayo dumadanas ng hirap o kahirapan. Doon tayo, parang doon na, kumbaga kung sa ano pa, sa gamit sa kusina yung kutsilyo, lalo kang tumatalim kapag ano ka, yung hinahasa ba. Yun mga trials pa lang ganun, doon ka nakakapag-isip, no? Nagiging mas valuable ang mga bagay-bagay sa palibot mo. Yung mga tinitake for granted mo noon, valuable na siya ngayon. No? Ano pa? Nakakapag-isip ka rin, no? Yung creativity mo gumagana. Kasi nga, problem solving to eh. Wala ka nito. Halimbawa, yung sa scouting, wala kayong kaldero, paano po lulutuin yung itlog? Diba? Pwede palang lutuin yung sa bond paper. Hindi ko alam yun Diba? So, gumagana ngayon yung ano mo, yung critical thinking, gumagana yung creativity mo. Ano kayang gawin ko? Mag-marketing kaya ako sa YouTube, no? Mag-marketing kaya ako sa Facebook. Yung mga ganon. Kasi nga, bawal lumabas. No? Pero pag ginawa mo yung naka-comply ka, pwede na palang lumabas. Joke lang. Diba? Yung mga situation na gaya nito, nakakapag-isip ka ng paraan na dati hindi mo ginagawa kasi nga nandyan lang take for granted lang. Ngayon na dumadanas tayo ng kahirapan, na-activate na ngayon yung critical thinking skills at saka yung creativity natin. Diba? Yun naman yung kinaganda nun. So yun, no? I hope na na-encourage tayo. At saka tipid-tipid muna. Ang tawag dito, maghigpit muna tayo ng sinturon. Wala mo ng mga fast food masyado siguro. Kasi masyadong magasto. Tipid-tipid muna. Isipin natin survival mode muna tayo from 2020 to 2021. Maitawid lang natin ang taon ito kasi gaya ng sinabi ko, parang aabutin tayo ng isang taon ito. Maitawid lang natin to. So, pwede na tayong magsimula ulit, no? Okay. So, I hope na tayong lahat ay nabiyayaan, pinagpala ng Diyos sa ating Bible study na ito. At pagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, pagpatuloy natin ang pagdadasal, ang pag-encourage sa mga kapatiran, lilipas din to mga kapatid. This pandemic will just pass away. Lilipas din to. Atin lang na we have to adapt to our environment. Okay? So thank you so much for your time and God bless us all. Bago po tayo dumako sa ating message, awitin po natin ang Thy Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, I think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing that I fear, I
feet and a light unto my path. At ngayon mga kapatid, patuloy tayo sa ating message sa araw na to. At itutuloy natin ang ating sinimulan na aklat, the Book of Hebrews. At ngayon ay dito tayo sa kanyang verse 5 to 9. Hebrews chapter 1, verses 5 to 9. So kung may mga Biblia tayo, pwede nating mabuksan mga kapatid upang ating makita mismo. No? Yan. At babasahin natin sa verse 5, chapter 1 verse 5. Ganitong sinabi. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Verse 6. At muli, nang dinadala niya ang panganay na sa sangkalupaan, ay sinabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sitro ng katwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Verse 9, last verse. Iniibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa inyong mga kasamahan. Naway basbasan ng Diyos, mga kapatid, ang nabasa natin ngayon na kaparte ng aklat ng Hebreo, dito po sa Kabanatang 1, chapter 1, beginning with verse 5 to 9. Dito mga kapatid ay sinasabi ng banal na aklat na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang ginawang mas mataas ang katungkulan at ang kanyang pagkasiya, no? Sa mga anghel. Ayan. So sa verse 5 mga kapatid, habang tinitingnan natin itong versikulong ito, sabi nga ng banal na aklat na kahit saang parte sa pinasulat ng Diyos ay wala tayong mababasa na ang mga anghel ay tinawag na kanyang anak. Oo nga naman mga kapatid, ang daming mga anghel na mababasa natin sa Biblia. Sila ay makapangyarihan. Dami nila ang ginawa.
para sa anak ng o sa mga sangkatauhan ng Diyos noong araw sa lumang tipan. Subalit, wala tayong nabasa na kahit isa man sa kanila ay sinabing anak sila ng Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, sinasabi ngayon dito sa ating pinag-aaralan na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pinakataas, mataas sa lahat. Kung si Abraham ay mataas sa kanilang paningin, yung mga Israel, mga kapatid, kapag binanggit mo yung pangalang Abraham, nako, yon ang sinasabi nila, yon ang ama namin. Yon ang pinagmulan namin. Noon nagmula ang bansa namin na makapangyarihan sa lahat sa buong mundo. Kahit naman po ngayon, makapangyarihan sila. Pero mga kapatid, ang pinaka mataas talaga sa lahat, hindi yung sila na mga anak ng Diyos noong araw, di ba? Mga Israelites, hindi rin si Moises, hindi rin si Abraham, hindi rin si Noah, kundi ang pinakamataas talaga na nakilala ng buong aklat ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, balik sa tema ng aklat na ito, na ang ibang mga kapatiran natin ay bumabalik sa kanilang dating pananampalataya, ay talagang wala nang makita nating reason. Why? Bakit? Bakit pa tayo babalik doon na ito na nga si Panginoong Jesucristo ang pinakamataas sa lahat? Ito na ang sinusunod natin at tayo ngay maging kasapi sa kanyang kaharian. At tayo'y gawin niyang bahagi ng kanyang spiritual na katawan, ang kanyang iglesia. Saan pa ba tayo? Doon pa ba tayo sa medyo walang makikita nating pag-asa na mapunta tayo sa langit? Ayan mga kapatid. So, wala tayong makikita sa banal na Biblia kung sa mga anghel ay tinawag na anak ng Diyos. Ayan. So, may mababasa tayo mga kapatid na parang nauugnay dito. Dito nga sa 1 Chronicles chapter 22 verse 10. Basahin nga natin mga kapatid. Itong mababasa natin sa 1 Chronicles chapter 22 and verse 10, Kanyang pinagtatayo ng bahay ang aking pangalan. At, sabi niya, at siya'y magiging aking anak at ako'y magiging kanyang ama at aking itatatag ang luklokan ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Yan. So nabasa natin mga kapatid. Noong araw, pinakilala na nga na mayroong anak na sinasabi dito na ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Ngunit sa panahon ito na sinulat ito mga kapatid, ay sa panahon ni David at ni Solomon. Sabi nga, si David ay gagawa sana ng bahay ng Diyos, yung templo. Pero sabi ng Diyos, ang daming dugo ang dumanak sa inyong kamay. Ang dami ninyong pinatay, sabi ng Diyos kay David. Kaya hindi pwedeng ikaw ang siyang magtayo ng aking bahay. Pero darating ang araw na mayroong isang anak na darating, sabi niya, at siya yung magtayo ng aking bahay at ang kanyang trono o luklukan ay magpakailanman. Okay. Bagamat si Solomon ang siyang nagpatayo ng templo doon sa Jerusalem noong araw, subalit itong expression na ang kanyang kaharian ay magpakailanman ay hindi natupad kay Solomon. Tama po ba? So ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito'y may propesya, mga kapatid. At ito'y tumutukoy
sa kaharian ng ating Panginoong Kristo na kanyang itatatag. Yon nga ang sinabi niya sa Matthew chapter 16 and verse 18. Sabi niya, "Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Yan ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. At noong naitatag nga yung kaharian na yon, at mababasa natin yan na yung kaharian na yon ay naitatag na talaga sa Colossians chapter 1 and verse 13. Oh. So yun mga kapatid, ang matutukoy dito na kahit noong araw ay nakita na ito na si Panginoong Kristo ay siyang talagang anak na darating at siya ang bibigyan ng kaharian na walang hanggan. Ayan. So, ayan mga kapatid. At pagpatuloy natin, at sabi niya, "Ikaw ay aking ipinanganak ngayon." Ayan. So, yun. Isang karugtong yun sa verse 5. Sa Hebrews chapter 1 and verse 5. Ayan. Tumutukoy ito sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Diba, sinabi nila, itong si Kristo, itong si Jesus, nga, ay anak ni Jose na karpentero. Totoo nga, anak ni Jose na karpentero. Pero nung namatay siya sa cross, yung namatay na siya doon, initay siya doon. At yun na nga ang panahon na siya ang naging kabayaran ng ating kasalanan, no? Sa kanyang kamatayan. At niligtas niya tayo. So yung anak ni Jose ay namatay na yon, di ba? Pero nung nabuhay siya muli, ay doon tinawag niya na siya ay talagang pinanganak ng Diyos. Bakit? Wala na yung pinanganak ni Jose, namatay na yon. Sana wala nang buhay yon. Pero nabuhay siya muli sa pamamagitan ng ating Ama, no? Na nasa langit. Sa kanyang kapangyarihan ay binuhay siya muli upang, sabi niya, sa araw na yon, sabi niya, "Ikaw ay aking ipinanganak." Okay. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayan ang sinabi mga kapatid. Kaya malinaw mga kapatid na itong si Panginoong Kristo ay talagang anak ng Diyos. Hindi po siya anghel. Hindi po siya tao na katulad natin na tao lang. Di ba? Kapag mayroong nagsasabi na si Kristo ay tao lang, siyempre nakikita lang niya yung kanyang anyong tao at hindi niya natutunan na itong si Kristo ay talagang nandun na siya kahit nung wala pa ang sanglibutan. At siya ang naging kapangyarihan ng Diyos upang buuhin ang sanglibutan na ito at ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo ang siyang ginagamit ngayon upang nabuo ang sanglibutan hanggang ngayon. So siya ang nag-preserve sa atin, mga kapatid, so sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa kanya. Okay. So, yan mga kapatid. Sa verse 6, sabi niya dito, "At sambahin siya." Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ayan. So yung mga anghel ng Diyos ay sasamba sa Kanya ayon dito. Ito nga ay pinagtatalunan din ng mga tao noong araw. Bakit yung anghel ang siyang sasamba sa Kanya? Di ba mas mataas pa yung anghel kaysa Kanya? Ang sinasabi ng tao noon mas mataas pa yung mga anghel kaysa mga tao. Subalit mga kapatid, dito natin malalaman na
ang ating Panginoong Kristo ay ginawang mas mataas kaysa mga anghel. At dito sa 1 Peter chapter 3 and verse 22, ito nga ang mababasa natin. Na nasa kanan ng Diyos, ito, nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit, na pinasakop sa Kanya ang mga anghel at ang mga kapamalaan, ang mga kapangyarihan. Yan. So ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, nung pinaakyat niya sa langit, nung siya'y nabuhay na muli, galing sa kanyang libingan, siya ay binigyan ng kapamahalaan at lahat ng kapangyarihan. Ayan. So sino pa ba ang mas mataas kaysa kanya? Wala na po, mga kapatid. Siya umakyat na doon sa langit at pinasakop sa kanya ang lahat ng mga anghel. So kagaya natin, ang mga anghel ay pwedeng sasamba sa ating Panginoong Kristo sapagkat siya nga ay anak ng Diyos at Diyos siya kahit nung wala pa ang sanglibutan. Nung wala pang tao at wala pang mundo, andyan na ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung tayo'y nagdadalawang isip sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay dapat malaman natin to. Sapagkat kung nalaman natin to, sana ay hindi tayo nagdadalawang isip at sana tayo ay patuloy na susunod sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. So yan, mga kapatid. Ang sinasabi naman dito, mga kapatid, ay ang mga anghel daw ay hindi nagsasamba noong araw. Okay. Ito mabasa natin sa Psalms chapter 97 and verse 7. Tingnan nga natin. Sa Tagalog yata ay mga awit. No? Or Psalms chapter 97 verse 7. Ang karugtong ng bersikulong ito ay nagsasabi, kayo'y magsisamba sa Kanya, kayong mga Diyos. Ayan ang pagkasulat, mga kapatid. Kayong lahat na mga Diyos ay magsisamba sa Kanya. Ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Ngunit, ang sinasabi rito ay mga Diyos at hindi mga anghel. Pero, mga kapatid, ang dami ang nagsisisaliksik sa katagang ito o sa versikulong ito, mga kapatid. At nakita nila na ang tunay na kahulugan nito ay kayong mga anghel ng Diyos. Ayan. So kung babasahin natin, sa tunay na kahulugan, ganito, kayo'y magsisamba sa Kanya, kayo na mga, kayong lahat na mga anghel ng Diyos. Yun. Yun ang dapat mabasa natin. Yan. So, kahit nung araw sa panahon ni David, ay nakikita na ito, na ang mga anghel ng Diyos ay maaaring nagsisamba sa Kanya, mga kapatid. At ginawa pa nga rito, mga kapatid, na ang mga anghel ay nakikita nating nagsisisamba na kagaya natin. Sa verse 7, mga kapatid, patuloy tayo. Sa verse 7, ganito ang sinabi, at ginawang mga anghel niya ang mga hangin. Ayan. So ang mga anghel, mga kapatid, kung ito'y ating pag-aaralan sa banal na kasulatan, ang dami ang sinasabi tungkol sa mga ito. Okay. Ang mga anghel ay hindi nga sinabing mga anak ng Diyos kahit anong paraan. Subalit, ang mga anghel ay ginawang mas mababa kaysa atin
at sa kay Panginoong Hesukristo. Sapagkat sila ay mga alipin ng Diyos. Sila ay mga servants of God. Yan ang makikita natin sa Biblia, mga kapatid. At ang Diyos ay gagawin niyang sila ay uupo. They can sit down. Parang tao, no? Pwede rin siyang makaupo. Yan ay mababasa natin sa Judges chapter 6 and verse 11. Ganon din, mga kapatid. Pwede din silang sasabihin ng Diyos na sila'y tatayo. May bababasa din tayo, mga kapatid, na yung mga anghel ay nakatayo. Isaiah chapter 6 and verse 2. Gawin din ng Diyos na sila ay parang mga babae. They appear like a woman. Pwede rin. Pwede rin silang ganon, ang mga anghel. Zechariah chapter 5 and verse 9. Pwede rin gawin sila ng Diyos na parang lalaki. Yun. Parang lalaki, pwede rin. Diba? Ganon din ang mga anghel. Pwedeng ganon. Genesis chapter 18 and verse 2. Oh. At kung minsan, sila ay ginagawang ministers of fire. Ayan. Pag sila magdadala ng apoy, diba? Mababasa natin yan sa ating text, diba? Verse 7. At ganoon din, mga kapatid, sa ibang bahagi ng kasulatan, kagaya ng Thessalonians, sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ano yung kasama niya? Mga anghel at may daladalang apoy na siyang babalik dito sa mundo. Siguro, yung apoy na yon, yun na rin ang susunog sa atin dito sa mundo. So, kung hindi tayo aalis dito, tiyak na masusunog tayo o masusunog tayo. Pero, ang sabi nga ng Biblia, na pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, tayo na nasa Kanya ay, pupunta tayo at sasalubong sa Kanya doon sa may mga clouds, di ba? Sa taas. Yan. Pero yung mga anghel na kasama niya, sabi nga, nagdadala ng mga apoy. So yan, ministers of fire. Yung mga angels. Okay. Kung minsan naman, yung mga angels ay espiritu lang. Parang espiritu na parang wala. Di ba? Makikita ko minsan ng mga galaw nila o ano ba. So sa buong aklat, mga kapatid ng Biblia, ang mga anghel ay walang definite na anyo. Yan. Walang definite na anyo. Kaya nga raw ang mga anghel ni Satanas, ang dami nilang anyo, di ba? Mag-anyong baboy, mag-anyong aso, mag-anyong ahas, mag-anyong leon, mag-anyong iyong lolo at lola, mag-anyong iyong tatay at iyong kapatid, at sasabihin niya sa iyo yung mga masasamang ipapagawa. Kapag hindi mo gawin, ay sasabihin niyang mamamatay ka o mayroong masamang mangyari. Kaya mo? So mga ganyan, yung mga anghel ni Satanas. So huwag tayong maniwala, mga kapatid. Ito'y mga gawa lamang ng demonyo dito sa mundo. Dapat tayo ay tutungo tayo kay Kristo at tayo dadalangin upang ang mga ito ay lalayo sa atin. Yeah. So angels, no specific form and shape. Sa verse 8, mga kapatid, sa ating leksyon, ay ganito ang sinasabi naman ng Biblia. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong luklukan or trono o Diyos ay magpakailanman. Ayan. So yung lahat ng mga tao nung araw, sa panahon ay sinulat ito, ay marami ding kumukontra sa sinasabi ng Biblia na ito. Bakit? Hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos. Tinanslate nila ito at binaliktad itong sinabi daw
God is thy throne forever and ever. Pwede ba yon? Na ang Diyos ang siyang trono ng ating Panginoong Jesucristo. Paano yung trono na lamang yung Ama na nasa langit? Hindi naman po, mga kapatid. So, hindi po tama yon. Sa Hebreo, ganito ang sinabi talaga sa verse na ito. Sabi nga, thy throne, O God, is forever and to eternity. So, mahirap baliktarin ito, mga kapatid, sapagkat ito ay kompleto, no? Thy throne, O God, is forever and to eternity. So, yun nga, magpakailanman talaga ang kanyang trono. So, kung trono niya ay dito sa mundo, maaring mawala dahil mawala ang mundo. Pero ang trono niya ay nandun sa langit. Kaya sabi ng Biblia, heaven is your throne and the earth is your footstool. So, yun. Ang trono niya ay nandun sa langit. Kaya yun, magpakailanman yun. At yun ang sinabi noon sa panahon ni David at ni Solomon, yung sinabi na yung kanyang luklukan ay magpakailanman ay hindi pwedeng ma-apply kay Solomon. Kaya ito ay aplikado kay Panginoong Jesucristo at ito na nga nakita natin sa lahat ng ating nabasa ngayon, mga kapatid, ay nagpapatunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay siya na nga yung tinutukoy doon noon pa sa panahon ng mga lumang mga sangkatawan ng Diyos, no? Sa lumang tipan ay sinasabi na ito na meron talagang luklukan o trono na magpakailanman at ang hari dito ay hindi mamamatay at siya ay naging hari magpakailanman or forever. It is only applicable to Jesus Christ and His kingdom. Diba? Kung tayo ay nandun na sa kingdom na yon, hahanap pa tayo ng iba? May iba pa bang mas maganda kaysa dito? Wala na po, mga kapatid. Wala na tayong mahahanap. Sige, maghanap ka dyan. Kahit saan ka makahanap ng ganito, ng kanyang kapangyarihan ng hari ay pinakamataas na kapangyarihan at kanyang trono ay magpakailanman, at kanyang kaharian ay magpakailanman. Saan ba yun? May mga kingdom mga ganon. Yung Roman Empire nung araw sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang world power yon. Oh, siya ang pinakamalaki, no? At makapangyarihan sa lahat. Pero asan na yung Roman Empire? Wala na po. Wala na yon. Diba? Yung Babylonian Empire. Diba? Dami pang mga empire dyan. Kahit yung Ehipto nung araw ay naging makapangyarihan din. Diba? Saan naman yon? Wala na. Diba? Makapangyarihan ngayon, United States of America. Ayan, ang makapangyarihan ngayon. So, wala pang nakakatalo hanggang ngayon. Diba? So, dapat alamin natin na kahit mayroong ganyan dito sa mundo ngayon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo ay siya pa rin ang pinakamakapangyarihan. Ang kanyang kaharian, yan pa rin ang kaharian na magpakailanman. Kahit yung makapangyarihan na bansa ngayon, hindi magpapatuloy yan kung mawala ng mundo, mawala na rin yan. Diba? Pero yung kaharian ng ating Panginoon sa Kristo ay magpapatuloy yan hanggang sa walang hanggan. Ayan. So sabi nga rito, ang sitro ng katwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. So sitro ng katwiran, meaning matuwid lahat. Pag hindi ka matuwid, ay wala ka rito sa kanyang kaharian. Kaya makapakatuwid na tayo, mga kapatid, para tayo ay maging kasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Bakit? Sabi nga, ang sitro ng kanyang katwiran ay siyang sitro ng kanyang kaharian. Yeah? So yung ensign ng kanyang government, yung scepter is an ensign of government, naghahayag o
nagsasabi sa atin na siya ngang pinakamangyarihan at ang kanyang kaharian ay nagdadala ng tunay na katuwiran. O, sinong matuwid dyan? Dito tayo. Sinong hindi matuwid dyan? O, dito lang kayo sa mundo. Diba? Sapagkat dito sa mundo, parang yung hindi matuwid, yun na yung medyo makapangyarihan. Ganun ang isip nila, no? Pero para sa atin, ang makapangyarihan sa lahat ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. So verse 9, last verse tayo mga kapatid. Anong sinabi rito? Sabi dito, iniibig mo ang katwiran at kinapupuutan mo ang kasamaan. Dapat ganun tayo mga kapatid. Kapag tayo ay nasa kay Kristo, itong gawin natin. Kapuutan natin ang masama at ibigin natin ang katwiran. Dapat lahat ng tao ganito. Kapag tayo ay ganito, dito ka sa atin. Dito ka kay Kristo. Dito tayo, sapagkat ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo ay magpakailanman at ang kanyang kaharian. Ayan, mga kapatid. At sabi nga rito, kaya ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa inyong mga kasamahan. So ang ating Panginoong Kristo ang siyang pinakamataas at ang kasiyahan ng ating Ama na nasa langit ay binuhos niya sa Kanya sapagkat siya ay mas higit kaysa Kanyang mga kasamahan. Ano bang kasamahan ng ating Panginoong Kristo? Ang mga anghel, di po ba? Ang mga patriarka, ang ating mga apostoles, at ang lahat ng mga propeta, at ang lahat ng mga sangkatauhan na sumusunod at sumusubaybay sa salita ng Diyos. Sa lahat ng kasamahan, sapagkat tayo'y kasama ng ating Panginoong Kristo, naging kasamahan tayo doon sa kanyang kaharian. Tayo nga'y patuloy na umiibig sa katwiran at napupuot sa kasamaan. Yan ang ating role mga kapatid sa mundong ito upang tayo ay tunay nga na nasa kaharian ng ating Panginoong Kristo. So ito mga kapatid, ang leksyon natin ngayon, dapat walang magdadalawang isip sa atin, dapat tayo patuloy na naglilingkod sa Kanya sapagkat ito na yon, hinahanap natin. Wala nang iba. Wala nang mas mataas pa kaysa ating Panginoong Kristo. Siya ang makapangyarihan sa lahat at ang Kanyang kaharian ay magpakailanman. Hindi kagaya ng kaharian na nasa sanglibutan. Maraming salamat po. Ang Diyos ang siyang magbabasbas sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating Lord's Supper, atin pong awitin ng Thomas Song. Jesus, you were all to me. Why did you die on Calvary? O Lamb of God, I fail to see how this could be part of that plan. They say that you're alive again, but I saw death in every sea. Reach out to claim their darkest dream. How could this be part of that plan? If I could only hold your hand and pass the scars burning
me part of the plan. I see the woods that ghosts and cry from heaven, ocean, earth, and sky. When people watch their Savior die, could this be part of the plan? Reaching out to hold your hand and touch the scars where nails were driven. Coming near, I feel your side. Where holy flesh, my spear was riven. Now I believe, Jesus, now I believe. Your cruel death was part of the heavenly plan. I proudly say, with legs on ground, you are my Lord and my God. At ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo sa pag-alala ng kamatayan ating Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang sarili doon sa bukid ng Kalbaryo upang tayo'y maligtas or mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sa sulat po ng ating kapatid na si Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, diyan po sa versikulo ng 23 down to 24, ito po ang sinasabi. Sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay nakapasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin sa pagdugtong sa aming panibagong buhay na aming nagagamit na naman sa aming pagpanambahan sa inyo, sa pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kami po'y dumadaing sa inyo, Ama, naway basbasan niyo po ang tinapay na walang libadura na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon na si Jesus na siyang nag-alay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang po sa amin. May po'y sumasamo, ay basbasan niyo po ang bawat isa na tumatanggap nito na maging karapat-dapat na kumain ng simbolong ito. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Siya naman.
Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, basahin po natin ang iwag bahagi ng kasulatan sa Matthew 26 verses 27 down to 28. Ito po ang sinasabi. At umabot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na sinasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Mangbanal na makapangyarihan sa lahat, sa pagkatapos po namin nagputol-putol ng tinapay, at ito na naman ang sarong ito na siyang sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Hesus na siyang nabuhos sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin. Kami po'y nanalangin, Ama, may basbasan niyo po ito, maging ang magsitanggap po nito. Ito po ang aming samat dalangin, sa matamis na pangalan ng Hesus. Amen. At ngayon mga kapatid, dadako na po din tayo sa ibang bahagi ng ating pananambahan, yung pagbibigay. Sa sulat po ng ating kapatid na si Lucas, sa Luke chapter 21, verses down to 1 down to 4, ito po ang sinasabi. At siya ay tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na dooy naghuhulog ng 2 lepta. At sinasabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghuhulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay nang sa kanila'y labis, sapagkat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong kaniyang ikabubuhay na nasa kaniya. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Banal mga pangyarihan sa lahat, salamat po muli Ama sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin sa pang-araw-araw. Salamat sa mga panibagong buhay, sa mga kalakasan na pinagkaloob nyo sa amin na nagamit na naman namin sa aming pananambahan sa inyo. Kami po ay dumadaing Ama, ay basbasan nyo po ang bawat isa sa amin, lalo na po sa aming mga kapatiran sa mga sources of income, trabaho, negosyo, mga pananim at mga kahayupan na saan kami kumukuha ng aming kinakailangan upang kami makaraos sa buhay. May nagpapasalamat Ama na sa kabila ng pandemyang ito, hindi mo kami iniwan. At dalangin po namin na ay manguna kayo sa amin, sa aming mga gawain,
upang kami kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Ito aming pagpasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoon na si Jesus namin tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, humihingi kami ng pamanhin. Nawala kami sa live. At pwede namin ipapadala sa inyo mamaya sa ating pagkatapos nito. Okay? Tayo'y nagpapasalamat sa lahat ng nakisa sa atin sa ating online worship service. At ito ang nating nakita sa ating monitor, mga kapatid. Kapatid na Juliet Carpio from Cebu. Okay. Kapatid Delia Blen, Pagadian City. Oh. Kapatid Tita Iscoro from Makati, ng kanyang mga kasamahan. Kapatid Nerissa from Pagadian. Kapatid Arnold Iscoro at may dalawa pang kasama dyan sa Las Piñas. Okay. Good noon. Noon na di ba? At ganoon din kay Sister Melka Hamiro. Ay, kasama natin ngayon. Thank you so much. Sister Nelpa Blen. Dito rin sa Pagadian. Brother Eduardo Aranilla from Pagadian Congregation. Sister Alden Tagata from Pagadian pa rin. Sister Fe Aranita doon sa Zamboanga City. Okay. Sister Agnes from Florida, USA. Sister Ann, taga saan kayo ito? Sister Erven Soriano and family. Maraming salamat. From Cagawasan, Pagadian City. Sister Priscilla Tahores Hainga sa Zamboanga City. Sister Fele Soriano, Cagawasan, Pagadian City. Sister Rosemary Tahores Hoplo from Zamboanga City. So thank you so much mga kapatid. Yung mga hindi natin nabanggit yung pangalan, maaring naka-online kayo at sama sa atin sa ating online worship service. Pero mga kapatid, tayo'y nawalan ng lista. Pero lahat kayo mga kapatid ay nasa aming puso at dalangin. Sana, o panalangin. Sana mga kapatid, tayo magkakaisa pa rin sa susunod na mga pagkakataon at na yung ating mga leksyon, no? Sa Bible study at ng sermon o ng message, ay maaaring makapagdagdag sa ating kaalaman, sa ating kalakasan, sa ating pananampalataya para tayo maging matatag, maligaya,
at nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa wakas o hanggang sa kanyang pagbabalik upang kunin tayo. So maraming salamat po mga kapatid, lahat ng aming kapatiran sa buong mundo na nakiugnay sa atin. Thank you so much and God bless us all. Para po sa ating closing hymn, awitin po natin ang When We All Get to Heaven. Sing now wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, help prepare us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing and relief. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of their glory will the thought of life retain. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Manalangin po tayo. Mapagmahal at maibigin na Panginoon at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ngayon umaga, Ama, sa matagumpay na aming pagtitipon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na palagi mong binabantayan at binibigyan ng magandang kalusugan. At Ama, nagpapasalamat din po kami, Ama, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng iyong mga biyaya sa protection na binigay mo sa bawat sa isa sa amin. Ama, nagpapasalamat din po kami, Ama, sa yung mga salita na aming narinig at napakinggan ngayong araw na to. Sana po ay magsilbi po itong gabay namin sa pamumuhay namin dito sa mundong ibabaw. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga biyayang inyong binigay sa amin, lalong-lalo na po ang aming mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, Ama. Kayo po sana ang patuloy na mag-proteksyon sa kanila. At Ama, amin din po dinadalangin ng aming mga kapatiran at mahal sa buhay na nagkakasakit. Ikaw po sana, Ama, ang magbigay kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At Ama, sa amin po paghiwa-hiwalay ngayong araw na to, ikaw po sana, Ama, ang palaging magbantay sa amin at palaging magpatawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala.
Ang lahat ng ito ay aming dinalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, tapos na po mga kapatid ang ating pagkakaisa dito sa ating online worship service. Thank you so much and God bless. Bye-bye.